Palibhasa kasi ang hilig mong magbasa ng mga paranormal stories. Ayan, para kang di normal. Hindi nalaunan, nakatulog na si Ami. Si Emma naman ay mulat na mulat pa. Iniisip niya ang lalaki sa kanyang panaginip. Justin. Justin ang pangalan niya. Puno ng excitement na kwento ni Emma sa pinsang si Ami habang nag-aalmusal sila. Kumunot ang noo ng kakwentuhan. Sinong niya? Ano ka ba? Pinagalitan pa ni Emma ang pinsan. Sino pa? Di yung lalaking lagi kong napapanaginipan. Oo talaga ha? May pangalan na pala siya. Bakit nagpakilala na ba siya sa iyo? Sa panaginip mo? Sinundan iyon ni Ami ng malakas na tawa. Loka, huwag kang magtawa riyan ano? Dahil oo ang sagot ko sa tanong mo. Kagabi, pagkatapos ng maraming gabi, nagpakilala rin siya sa akin sa wakas. At gusto mong maniwala ako sa iyo? Dahil iyon ang totoo. Pagdidiin ng dalaga. Hindi na bago kay Ami ang lalaki sa panaginip na halos tuwing umaga ay siyang paksa ng usapan nilang magpinsan. Aba, parang serialized novel iyang ikinukwento mo sa akin tungkol sa lalaking yon sa iyong panaginip. Laging to be continued. At ngayon nagpapakilala na siya sa iyo. Hindi na ako magtataka kung sa susunod na mga umaga ay kwento mo sa akin na siya na naman ang napanaginipan mo. And by that time, naniligaw na siya sa iyo. Lalong lumakas ang tawa ni Ami. Umirap si Emma. Basta, kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Basta alam ko, ang pangalan ng lalaking aking napanaginipan. He is none other than Justin. Teka, hindi kaya siya si Doktor, yung lalaking nagsanla ng kaluluwa niya sa demonyo? Hala ka, ingat ka. Baka ikaw ang ipinantutubos niya kay tumigil ka nga riyan, Ami. Napipiko na ako. Lumapit si Mrs. Santos, ang ina ni Emma. Hoy, Emanuela. Ano ba at umagang-umaga ang lakas-lakas ng boses mo? Kasi naman mama, itong pamangkin mo, minumorder ang man of my dreams ko. Man of your dreams? Ante, Emma is not speaking figuratively but literally. When she says man of her dreams, iyon na nga, yung lalaking halos gabi-gabi niyang napapanaginipan. Si John? Tanong ni Mrs. Santos. Nang tinutukoy ay ang kababatang manliligaw ng anak. Mama, excuse me? Nakasimangot na sagot ni Emma. Alam mo namang hindi ko type ang mga lalaking lampa. Binalingan ni Mrs. Santos si Ami. Sino ba talaga ang sinasabi nitong pinsan mo? Ami. Justin raw ho ang pangalan. Alam niya dahil nakikipagkilala na raw kagabi sa kanya. Mama, he is at his best. Napakadesenteng lalaki niya talaga. Tipong kagalang-galang. He's really my kind of man. Hindi gaya ng John, na kung mag-ayos akala mo, hipong hilaw. At least mabait si John. Mula sa pagkabata. Kilalang kilala mo na at alam mo ang pagkatao niya. Isa pa, John really exists. He's real 100%. Iiyang si Justin. May katwiran ng pinsan mo, Emma. Kaya kalimutan mo na ang tungkol sa panaginip-panaginip na iyon. Nang wala na ang ina, sinisisi ni Emma si Ami. Daldal mo, no? Labis tutuloy ni mama ang tungkol kay Justin. Sa'yo ko lang siya kinukwento. Hindi sumagot si Ami. Natitig na titig lang sa pinsan. Oh, bakit mo ko tinititigan ng ganyan? Kasi po,
Mukhang siniseryoso nyo na ang inyong panaginip. Dreams are just dreams. Maaaring tama ka, pero may panaginip na nagkakatotoo at nararamdaman ko na isa sa mga panaginip na iyon ang kay Justin. Si Justin, na kalimitang laman ng panaginip ni Emma, ay isang lalaking nasa pagitan ng 25 hanggang 28 ang edad. Matangkad ito at may pagkamistiso. Sa kabuuan, isa itong gwapo at makisig na anak ni Adan. Magandang magdala ng formal na kasuotan ng binata. Nasa anyo nito ang pagiging isang respetado at kagalang-galang na lalaki. Hindi rin maikakaila sa kilos nito na hindi ito sanay makihalubilo o magbitaw ng matatamis na salita sa sinumang babae. Naisip tuloy ni Emma na baka iyon ang dahilan kung kaya sa mga una niyang panaginip ay patanaw-tanaw lang ito sa kanya. Ngunit habang nadadagdagan ng mga gabing napapanaginipan niya ito, unti-unti na itong lumalapit hanggang sasabihin na nga sa kanya ang pangalan, Justin. Wala sa sariling nausal niya. Loka, wag mong sabihin dibdibin ng lalaki sa panaginip, ano? Dibdibin mo ang lalaki sa realidad. Si Ami na narinig pala siya. Kaya lumabas ka na dahil nasa garden si John. Kanina ka pa raw tinatanong kay Tonyo, ang katulong na tinutukoy ni Ami. Ano ba? Ang John na iyan, umagang umaga gustong sirain ang araw ko. Paano masisira? Isabi ni Tonyo may daladala raw isang basket na fresh strawberries. Galing nga pala ang pamilya nila sa Baguio, ano? At hindi kinalimutan ng pobre ang paborito mo. Hindi na pangiti ng isang basket ng strawberries si Emma. Pambihira naman, Emma. Sa 5 days namin sa Baguio, hindi ako nag-i-enjoy ng gusto dahil lagi kitang naaalala. Tapos, sinisimangutan mo lang ako? Parang gusto mong isisi sa akin kung bakit hindi naging masaya ang bakasyon mo. Hindi naman. Kaya lang, ang gusto kong makita ay ang iyong sweet smile. Hirap nang ibinigay niya rito, hindi ngiti. Hindi na nga bale. Siguro wrong timing lang ang dating ko. O baka naman may bisita ka ngayon, kaya ang init ng ulo mo. Nakangiting tanong ni John. Kung ano man, wala kang pake. Aalis na nga lang ako, total naman, nakita na kita. Salamat naman. Basta wag mong kakalimutan. I love you. Muli siyang umirap. At ikaw lang ang one and only na mamahalin ko. Ang corny mo? Umalis ka na nga kung aalis ka. Wala nang ang nagawa ang pobre, kundi ang umalis. Nang wala na ito, saka siya tinabihan ni Ami. Pahingi naman ang strawberries mo. Iyon lang pala eh. Kung gusto mo, sa iyon ang lahat. Baka naman sumakit ang tiyan ko. Alam ko yata na kaya iyan ang dinala ni John ay para sa iyo. Kahit isa, hindi ako kakain ng dalan niya. May gayuma pa iyan. Ay, babae ka. Ewan ko ba kung ano ang naging kasalanan sa iyo ni John. At ganyan ka. Kaantipati ka sa kanya. Sige, kung ayaw mong kainin ng dalan niya, kami ni Tonyo ang uubos. Maluwag naman sa loob na ibinigay ni Emma sa pinsan ang basket. O hayan, pagtulungan yung sintensyahan ni Tonyo. Nang gabing iyon, tulad ng nakakagawian, naligo muna ang magpinsan bago matulog. Ngunit kaiba si Emma kay Ami. Sa malas kasi ay hindi ito nakontento sa paliligo lang. Grabe! Tukso ni Ami habang nagwiwisik ng pabango sa katawan si Emma. Huwag mong sabihin nagpapabango ka dahil kay Justin. Mabuti at alam mo para kapag napanaginipan ko ulit siya at lapitan niya akong muli, maamoy niya ang aking kabanguhan. Ay, pinsan, kung hindi nga lang kita kilala, sasabihin kong nasisiraan ka na. Bahala ka sa kung ano ang gusto mong isipin. Basta magpapabango ako and I'll wear my sexiest nighties. O diba? Hindi lang nagpabango si Emma.
Naglagay rin ito ng pulbo at lipstick. Naiiling na lang si Ami. Palibhasa kasi ang hilig mong magbasa ng mga paranormal stories. Ayan, para kang di normal. Hindi nalaunan, nakatulog na si Ami. Si Emma naman ay mulat na mulat pa. Iniisip niya ang lalaki sa kanyang panaginip. Ang gwapo niya. Siya ang aking ideal man at nais na makasama habang buhay. Kaya lang, paano mangyayari iyon? Sa panaginip ko lang siya nakikita. Sa kasabikang muling magtagpo, si Justine, bagaman at di pa maaantok, ay mariin na niyang ipinikit ang magkabila niyang mata. Kailangang makatulog na ako. Kailangan.